Kala nyo ha? Hindi pwede i-vlog? Magre-reaction ako ngayon. Ayan, magpapamember na yata si Dr. Lab bilang reactors. Diba pumunta sila ng diet para mang-scout, para maging charity vlogger. Pero dahil ba nagbi-BTS sila, dahil nagbablog sila ng mga viral, naranasan nilang kumita ng malaki, ayan, kakalimutan ba nila yung dahilan kung bakit sila pumunta ng diet? Diba? Parang asa ng support nila kay Kuya Bal bilang isang charity vlogger. Kasi nga 'di ba, kagabi nag-live si Kalinga Prab. Ang sabi ni Kuya Bal, bawal mo nang reaction or bawal mo nang i-vlog si Beyonce. Bawal muna kasi kapag sumuway ka, tanggal ka. Kaya sabi ni Dr. Love, ayan, magre-reaction muna daw siya. Eh hindi naman siya reactors. Kailangan niya magpa-member, 'di ba? Ang kulit ni Dr. Love, no. Alam naman niya na siya talaga yung dahilan kung bakit may mga ganyang issue, may mga ganyang topic about kay Beyonce, kasi siya talaga yung over vlog kay Beyonce. Masyado nang na-expose ang ating Beyonce. Tuloy, yung iba hindi na na-excite sa vlog ni Kalinga Prab dahil araw-araw may upload na siya, 'di ba? Kahit pa sabihin nating wala si Beyonce doon minsan sa vlog niya, si Beyonce pa rin yung naka-thumbnail niya. Andun pa rin sa bahay nila, 'di ba? Parang nawawala na ng privacy yung pamilya. Kahit pa sabihin kasing close na silang lahat, iba pa rin yung may tao, 'di ba? Medyo andun pa rin yung pagkailang. Siguro kasi nung mga nakaraan talaga na halos araw-araw upload niya is Beyonce. Ang laki talaga siguro ng income niya, no? Kaya ngayon, nabawal i-vlog si Beyonce, magre-reaction na lang. Sayang nga naman, 'di ba? Wala naman problema kay Dr. Love kasi mabait naman si Dr. Love, marunong makisama, 'di ba? Kaya lang problema talaga doon, inaraw-araw niyang upload sa viral. 'Di ba? Sa pagkakakilala nga natin kay Edo, 'di ba? Gusto din niya may pagka-privacy, ayaw din niya na masyado na expose si Beyonce, 'di ba? Lalo na si Kalinga Prab, 'di ba? Hangga't maaari is bawal nga mag BTS. Ikaso kay Dr. Love mas malala sa BTS dahil yun nga, kahit walang vlog binablog niya. Kaya yung mga reactors na tumitira kay Dr. Love, walang kawala. Talagang mapang-asa si Dr. Love, no? Malamang inaasar lang niya yung mga reactors. Siyempre, isa rin ako reactors. Parang, kala nyo ha? Hindi pwede i-vlog? Magre-reaction ako ngayon. Ipasaway naman kasi talaga to si Dr. Love. Vlog na nga siya ng vlog, halos sinaraw-araw niya na. Pati ba naman kasi yung channel ng anak niya is in-uploadan niya ng in-uploadan. Yung mama yata yung nagbibideo tapos doon ina-upload sa channel ng anak. O diba? Kaya talagang napunaan. Pero napag-alaman natin ayon kay Dr. Love, kahit paano is nagbibigay din naman pala para sa landing pad yung anak niya. At ipinaalam din daw niya kay Kuya Bal at saka kay Kalinga Prab yung siguro pag video-video ng anak niya. Kaya lang syempre hindi maiiwasan, mapapansin talaga ng mga, lalo na yung mga bigating reactors o yung mga tagapagpuna. Kasi syempre unang-una hindi naman nila sinabi sa vlog na ayan, alam to ni Kalinga Prab, alam to ni Kuya Bal, o ganun siguro, kahit nga ako di ko alam, di ba? Kaya lang, kahit kasi nagbibigay sa landing pad, ano ba talaga yung posisyon niya? Charity vlogger or reactors? Kasi siguro kahit alin doon, parang lumabag pa rin sa rules. Kasi kung charity vlogger, hindi niya scout si Beyonce, kaya hindi siya pwede mag-vlog kay Beyonce. Kung bilang reactors naman, dapat reactionan niya lahat, hindi lang kay Beyonce. Ayun, siguro magkakaroon din niya ng linaw. Hintayin lang natin. Eh syempre ang iniingatan lang naman ni Kalinga Prab at saka nila Kuya Bal, masyado na na-expose si Beyonce, 'di ba? Mabuti na lang din talaga walang vlogger sa pamilya ni Beyonce or kahit si Beyonce hindi nagba-vlog dahil kung nagkataon, merong parang katulad nung dati nangyari na vlogger, yung pamilya naging vlogger na, tapos yung mga scouters, charity vloggers, naging reactors na, lagi nang tambayers sa bahay nila, 'di ba? May nangyaring ganun dati. Pero buti na lang nga si Kalinga Edo hindi tumatambay kina Beyonce. Si Beyonce hindi nagba-vlog, yung pamilya niya walang nagba-vlog, 'di ba? Si Dr. Love lang kasi talaga. Para masyadong sinamantala niya yung pagkakataon na scout mo, vlog mo. Pero
Okay lang naman sana kasi na nabablog niya lagi, pero dapat may mga sinisingit-singit siyang pagcha-charity, diba? Pagbisita sa iba, yun. Tapos ngayon walang kawala, talagang bawal i-vlog, magre-reaction siya ngayon. Pa-member ka muna kuya pa-member ka muna Dr. Love para hindi ka mamataan, para hindi ka mapunaan. Pa-member ka na. Kaya lang kasi nakakalungkot, di ba? Bakit ba nakilala nila Dr. Love o ng ibang scouters na mabait sila Kuya Bal, si Kalinga Prab, sinamantala na. Di ba pumunta sila ng Daet para mang-scout, para maging charity vlogger. Pero dahil ba nagbi-BTS sila, dahil nagbablog sila ng mga viral, naranasan nilang kumita ng malaki, ayan, kakalimutan ba nila yung dahilan kung bakit sila pumunta ng Daet? Diba? Parang asa ng support nila kay Kuya Bal bilang isang charity vlogger. Ayan, Dr. Love. Hindi pa naman huli ang lahat. Wag mo nang asarin yung mga reactors, 'di ba? Pwede pa rin namang siguro, pwede mo pa rin i-vlog si si Beyonce dahil ayun nga, siguro feeling mo lakas-lakas mo kay Kuya Bal, pero ang totoo is mabait lang talaga sila Kuya Bal. Sabi nga 'di ba, may live dati si Kuya Bal na may rules. At dahil may rules, sana wag mo nang subukang magpaalam dahil nga mababait sila. Oo lang sila ng oo. Pero kung ikaw nakikinig at alam mo yung mga rules, hindi mo na kailangan magpaalam. Dapat sumunod na lang sa rules, di ba? Huwag kalimutan na kung bakit nasa Daet ka. Dahil lang ba sa isang viral, kakalimutan mo yung pagcha-charity, di ba? At aanuhin mo na yung pagiging yung ninanais mo ngayon. Ayan lang, hanggang dyan natin kunting share. Thank you for watching. Love lang. Ang napansin ko lang dito kay Dr. Love, kahit papaano naman, kapag nasisita siya o napagsasabihan nila Kalinga Prab ni Kuya Bal, sumusunod naman. At saka minsan, kapag may mga kapalpakan din talaga siya, aminado naman siya, hindi naman niya ikinakaila. Yun nga lang, siguro, syempre, kahit sino naman talaga, ang pakiusap lang is huwag naman masyadong i-bash, idiin, di ba? Kasi sabi nga niya, di ba, sa 100 niyang nagawa na maganda, isang pagkakamali lang, ayun. Ganun talaga. Kasi yung mga reactors, syempre, nag-aabang din niya ng pagkakamali. Hindi maiwasan yun. Lalo na't may tagapagpuna sa Kalingap, di ba? May mga tagapagpuna, tagapagsita, ayun. Bawal na kasi kami pumunta doon. Bawal na kami pumunta doon, so parang na rin ako abangan nyo guys ang first reaction ko. Mag-reactor na lang kami dalawa ni Ritsin. Ang reactionan ko yung kanyang ngayon, yung kanyang viral. Dalawa reaction ko. Danjoy, Jumcar. Tapos yung zombie. Ay, alam na alam ko kung paano reaksyonan yung zombie. alam ko na nagdoon ako kanina So, bawal na tayo. Sundin natin yung batas. Ayaw ko pumawala ng trabaho. So, distansya ako. Pupunta man ako doon dahil meron akong inasikaso doon. Pero, hindi na ako lilingon doon sa green na bahay. Doon na lang ako lilingon sa eskwela. Doon ako, hello ma'am, Annalyn Rolin.